Magandang umaga po. Kay Baguio. Walang problema, right? Walang ulan, walang hangin, right? Maybe God keeps our church. At marahil iniingatan po ng Diyos yung ating church. Yeah, we don't need to fear Di po, Baguio, right? di po natin kailangang matakot sa bagyo. Yeah. Okay, before we start, let's pray together. Sige po, bago tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Dear much friend, gracious Father, Mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at wala hanggang pagkawasak. Even though we have a lot of afflictions in our Christian life, our Lord always with us and guide us. Bagaman marami po kaming kahirapan sa aming buhay Kristiyano, subalit ang Panginoon ay palagi naming kasama at gumagabay sa amin. And this time, by the grace of God, we are gathered together in the name of the Lord. At sa oras nito, sa biyaya ng Diyos, kami po ay nagkatipon sa pangalan ng Panginoon. So we believe our Lord is in the midst of us. Kaya kami po ay naniniwala na ang Panginoon ay nasa aming gitna. Please teach and guide us through the Word of God. Pakiusap, turuan at gabayan niyo po kami sa salita ng Diyos. Let us understand your will through the Word of God. Nawa po maunawaan namin ang iyong kalooban sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Let us have more power and the wisdom through the Word of God. Magkaroon nawa kami ng kapangyarihan at ng karunungan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Please allow your grace to all attendants. Pakiusap paintulot mo po ang iyong buong biyaya sa lahat ng mga nakadalo. Especially this coming December 2, we plan the Grand Bible Seminar. Lalo na po ngayong darating na Disyembre 2 ay meron po kaming Grand Bible Seminar. Please open our mouths to preach the gospel. Pakiusap, buksan niyo po yung aming mga bibig na may pangaral ng Ebanghelyo. And please lead the many also to the Bible Seminar. At pakiusap, akayin niyo po ang napakaraming nawawalang kaluluwa sa Bible Seminar. And let us glorify our Lord by saving many souls. At nawa po ay maluwalhati namin ang aming Panginoon sa pamamagitan ng pagliligtas sa maraming nawawalang kaluluwa. This time from start to the end, we only rely on your mercy and gracious. Sa oras na ito, magmula sa simula hanggang matapos, umaasa lamang kami sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Buksan mo ang Biblia, Kawa chapter 16. Kawa 16, verse 9. Kawa 16, verse 9. Hanggang 15. Verse 9 hanggang 15. Kawa chapter 16. Verse 9 hanggang 15. Okay. Ibon ni Cholong. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Nang gabing iyon ay lumitaw ang isang pangitain kay Pablo. May isang lalaking taga-Macedonia na nakatayo at nakikiusap sa kanya na sinasabi, "Tumawid ka patungo sa Macedonia at tulungan mo kami." At pagkakita niya sa pangitain, sinikap naming pumunta agad sa Macedonia. Naniniwalang kami tinawag ng Diyos upang ipangaral ang magandang balita sa kanila. Kaya't pagtulak mula sa Troas, tumuloy kami sa Samotracia at nang sumunod na araw ay sa Neapolis. At mula roy sa Pilipos na pangunahing lungsod sa distrito ng Macedonia at ito'y sakop ng Roma. Kami ay tumigil sa lungsod na ito ng ilang araw. At sa araw ng Sabat ay pumunta kami sa labas ng pintuan sa may tabi ng ilog na sa palagay namin ay may dakong panalanginan. At kami umupo at nakipag-usap sa mga babaeng nagtitipon doon. At nakinig sa amin ang isang babaeng ang pangalan ay Lydia na sumasamba sa Diyos.
Siya ay mula sa lungsod ng Tiatira at isang mangangalakal na mga telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Nang siya'y mabautismuhan na, kasama ang kanyang sambahayan, ay nakiusap siya sa amin na sinasabi, kung inyong hinatulan na ako'y tapat sa Panginoon, tumuloy kayo sa aking bahay at doon tumigil. At kami napilit niya. Okay. As you know, last week we conducted Bible seminar in Samar. Gaya po ng inyong nalalaman, nitong nakaraang linggo po ay nagdaos po kami ng Bible seminar po doon sa Samar. We could finish the summer mission successfully through your prayer and support. Nagawa po naming matapos ng matagumpay ang Summer Bible Seminar po mission sa magitan ng inyong mga panalangin at suporta. By the works of the Holy Spirit, many people got the salvation. At sa pamagitan po ng pagkilos ng Espiritu Santo, maraming tao po yung nagkaroon ng kaligtasan. And maybe from this week, today, they will also listen to the sermon. At marahil magmula sa linggong ito, ngayon po mismo, ay magsisimula silang makinig ng sermon. While I conducted the Bible seminar in summer, I could remind this paragraph in Acts chapter 16. Habang ako po ay nagsasagawa ng Bible seminar doon sa Samar, ay naalala ko po yung mga talatang ito sa Gawa chapter 16. Yeah. So today, we through this paragraph, we think about the principles of the establishment of the church. Kaya po mula sa mga talatang ito, sa araw ito, pag-iisipan po natin yung mga tuntunin o alituntunin ng pagtatatag ng church. So first, there is a God's heart. There is a God's heart that wants all men to be saved. Una po, meron pong puso ng Diyos na nagnanais ng lahat ng tao ay maligtas. Yeah. As we know, right? First Timothy. Okay, we mark main paragraph. Markahan po natin yung pangunahin nating mga talata. Acts 16 marker, and then let's open First Timothy chapter 2. At buksan natin unang Timoteo chapter 2. Chapter 2 verse 4. Unang Timoteo chapter 2 verse 4. Okay, chapter 2 verse 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. Na nagnanais ng lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Yeah. This is God's heart, right? Ito po yung puso ng Diyos, tama po ba? Yeah. God wants all men to be saved. Ang Diyos ay nagnanais ng lahat ng tao ay maligtas. Yeah. God doesn't want all men go to hell. Ayaw po ng Diyos na lahat ng tao mapunta sa impyerno. Yeah, God really want all men to be saved. At ang Diyos ay talagang nagnanais na lahat ng tao maligtas. Yeah, that's the first thing to establish the church. Yan po yung unang bagay sa pagtatatag ng church. Yeah. And then second, there are people who seek the truth and long for salvation. Una po at ikalawa, meron pong mga taong naghahanap ng katotohanan at naghahanap para sa kaligtasan. Even though God wants all men to be saved, but man's side, if it doesn't want, it's not possible. Kahit na nagnanais ang Diyos ng matao ay maligtas, pero kung sa panig ng Diyos ay ng tao ay ayaw po, imposible po ito. Let's go back Act 16. Balikan po natin yung Gawa chapter 16. Gawa 16. Verse 9. 16 verse 9. Yeah. Verse 9, right? Apostle Paul saw the vision, right? Si Apostol Pablo po
ay nakakita ng pangitain. Then Macedonia, a man of Macedonia say, "Come over to Macedonia and help us." At may isang taong taga Macedonia na nakakatayo at na pumunta ka sa Macedonia at tulungan mo kami. At that time, there were people who desire salvation. At sa panahong iyon, meron pong mga taong nagnanais ng kaligtasan. Originally, the plan of Apostle was going to Asia to preach the gospel. Sa katunayan po, yung unang plano po ni Apostol Pablo, pumunta sa Asia para ipangaral ang Ebanghelyo. But God showed the vision to Apostle. Pero ang Diyos ay nagpakita ng pangitain kay Apostol Pablo. Macedonia people cried out. Na yung mga taga-Macedonia po, dumadaing po sila. Please come to us. Pakiusap, pumunta kayo sa Help amin. us. Tulungan nyo kami. We want to be saved. Nais naming But maligtas. we don't know how to be saved. Pero hindi namin nalalaman paano maligtas. They desire the salvation. Sila po ay nagnanais ng kaligtasan. When we go to Samar, the place municipality Santa Rita. Kaya nung pagpunta namin sa Samar po, yung municipal po ay Santa Rita. It's the barangay Igang. At yung barangay po doon ay barangay Igang. It's the hometown of Brother Philip. At yun po yung hometown ni Brother Philip. But to reach the place, there we have to ride on the boat. Pero para maabot po yung lugar na yun, kailangan po naming sumakay sa bangka. Small boat because even it's located in Samar Island, no way to reach there. Sa isang maliit na bangka dahil kahit na maliit na bayan po yun, walang paraan para makapunta po doon. The only way to reach there, we have to ride on the boat. Ang tanging paraan para maabot po ito ay sumakay ng bangka. That's why when I arrive, I ride on the boat. Kaya nung pagdating ko po doon, sumakay ako ng bangka. And then it took around 30 minutes to reach the place. At inabot po ng halos 30 minuto para maabot po yung lugar na yun. Then I could see malaking dagat. At nakita ko po yung napakalawak na dagat. And Brother Philip introduced there, the malayo. That's my place, our place. At ipinakita ni Brother Philip doon, sa malayong iyon yung aming lugar. It's a very small town. Napakaliit na bayan po. Later I will show the picture. Mamaya ipapakita ko po sa inyo yung mga larawan. Very small town. Meron po dong maliit na bayan. We have to go there. Kailangan po namin pumunta doon. Then I remind, God sent us there because there are people who desire the salvation. At pagkatapos naalala ko po, ipinadala kami doon ng Diyos dahil meron po mga tao doon naghahanap ng kaligtasan. Even though it's a very small place, there are the people who desire salvation. Kahit na ito po ay napakaliit na lugar, meron po doon mga taong naghahanap ng kaligtasan. I could understand God's heart. At naintindihan ko po yung puso ng Diyos. God wants to save the people there. Nais iligtas ng Diyos yung mga tao na nandoon. That's why God sent us this place. Kaya ipinadala kami ng Diyos sa lugar na iyon. Even though it's very far, it's a very small place. Kahit na yun ay napakalayo at maliit na lugar. Like that's why at the moment I remind the Macedonian people. At sa sandaling iyon, naalala ko po yung mga taga-Macedonia. Come over to Macedonia and help us. Tumawid kayo patungo sa Macedonia at tulungan mo kami. I could also hear they are shouting. Narinig ko rin po yung kanilang mga tinig, mga sigaw. So this is important. There are people who seek the truth and long for salvation. Napakalaga po nito na mayroong mga taong naghahanap ng kaligtasan, ng katotohanan, at nagnanais para sa kaligtasan. Kawikaan, chapter 8. Kawikaan, kapitulo 8. Chapter 8. Kawikaan, chapter 8, 17.
Kawikaan, Kapitulo 8, talata Okay, chapter 8, 17. talata 17. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Iniibig ko silang sa akin ay umiibig, at ako'y natatagpuan ng umahanap sa aking masigasig. Yeah, those who seek me diligently will find me, right? Yung mga naghahanap sa aking masigasig ay matatagpuan ako. Yeah, if there are the people who seek the Lord, they will find the Lord, right? Kung merong mga taong naghahanap sa Panginoon, matatagpuan po nila ang Panginoon. Yeah. Jeremiah chapter 29, Jeremias Kapitulo 29, also 29, verse 12 hanggang 13, talata 12 hanggang 13, 12 hanggang 13. talata 12 hanggang 13. Okay. Yeah, basahin po natin ng sabay-sabay. Kayo'y tatawag sa akin at kayo'y lalapit at dadalangin sa akin at diringgin ko kayo. Hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag ginanap ninyo ako ng inyong buong puso. Yeah. Verse 13, right? You will seek me and find me when you search for me with all your heart. Verse 13, hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag ginanap ninyo ako ng inyong buong puso. Yeah. So if there are people who seek the truth, they will finally find the truth. At kung may mga taong naghahanap ng katotohanan, sa huli matatagpuan po nila yung katotohanan. If they really seek the salvation, they will surely get the salvation. Kung talagang naghahanap sila ng kaligtasan, tiyak na magkakaroon po sila ng kaligtasan. Because God's heart, God wants all men to be saved. Dahil yung puso ng Diyos, nagnanais na lahat ng tao maligtas po. So in the Bible also, there are many examples. Sa Biblia po, napakarami din pong mga halimbawa. Cornelius. Si Cornelio po, We think about Gawa chapter 10. pag-isipan po natin sa Gawa, Kapitulo 10, Gawa chapter 10. Verse 1. versikulo 1, Verse 1 hanggang 5. versikulo 1 hanggang 5, Gawa chapter 10, verse 1 hanggang 5. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Sa Cesarea ay may isang lalaki na ang pangalan ay Cornelio, isang senturyon na tinatawag na pulutong Italyano, isang taong masipag sa kabanalan at may takot sa Diyos, kasama ang kanyang buong sambahayan, naglilimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Minsan, nang may oras na 9 na araw, nakita niyang maliwanag sa isang pangitain ng isang anghel ng Diyos na dumarating at sinasabi sa kanya, Cornelio. Siya'y tumitig sa kanya na may pagkatakot at nagsabi, Ano iyon, Panginoon? Sinabi sa kanya, Ang mga panalangin mo at ang iyong mga limos ay umakyat bilang alang-ala sa harapan ng Diyos. Ngayon magsugo ka ng mga tao sa Joppa at ipatawag mo ang isang Simon na tinatawag na Pedro. Cornelius, right? Verse 2, a devout man and one who feared the God with all his household, who gave alms generously to the people and prayed to God always. Si Cornelio po, isang taong masipag sa kabanalan, may takot sa Diyos, kasama ang kanyang buong sambahayan, naglilimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Even though he served God, he was not truly saved. Kahit na siya ay naglilingkod sa Diyos, hindi pa talaga siya tunay na ligtas. But he was the one who seek the truth. Pero siya po yung taong naghahanap ng He katotohanan. was the one who seek the true salvation. Siya po yung taong naghahanap ng tunay na kaligtasan. That's why verse 4 said, Your prayer and your alms have come up for memorial before God. Kaya yung verse 4, ang mga panalangin mo at ang iyong mga limos ay umakyat bilang alaala sa harapan ng Diyos. That's why God sent Apostle Peter to him. Right? Kaya isinugo ng Diyos si Apostol Pedro sa kanya. Gawa chapter 10, 34 and 35. Gawa 10:34 hanggang 35. 34 and 35. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nagsimulang magsalita si Pedro at kanyang sinabi, Tunay ngang nauunawaan ko na walang kinikilingan ang Diyos, kundi sa bawat bansa, ang sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid ay kalugod-lugod sa Kanya. Verse 35, In every nation, whoever fears him and works righteousness is accepted by him.
Bawat bansa ang sinumang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid ay kalugod-lugod sa kanya. That's why through evangelism of Peter, Cornelius, could be saved, right? Kaya sa magitan ng Ebanghelyo ni pangaral ni Ebanghelyo ni Pedro, naligtas po si Cornelio. We think about one more, the Gawa chapter 8, Pag-isipan pa natin yung isa pang bagay po, Gawa 8, 8:26 hanggang 28. 8:26 hanggang 28. 26 hanggang 28. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Pagkatapos ay sinabi ng isang anghel ng Panginoon kay Felipe, tumindig ka at pumunta patungong timog sa daang ang pababa mula sa Jerusalem patungong Gaza. Ito'y isang ilang na ilan. At tumindig nga siya at umalis. May isang lalaking taga-Ethiopia, isang eunuko at tagapamahala ni Candace na reyna ng mga taga-Ethiopia. Siya ang namamahala ng buong kayamanan ng reyna. Ang eunuko ay nagpunta sa Jerusalem upang sumamba. Sila'y pabalik na at nakaupo sa kanyang karwahe. Binabasa niya ang propeta Isaías. It's about the Ethiopian eunuch. Patungkol po ito sa isang eunukong taga-Ethiopia. He also was the one who seek the truth. Isa rin po siyang taong naghahanap ng katotohanan. Yeah. That's why every year he went to Jerusalem. Kaya taon-taon po, nagtutungo siya ng Jerusalem. Actually, from Ethiopia to Jerusalem was very far. Sa katunayan, magmula sa Ethiopia hanggang Jerusalem, napakalayo po. Maybe mas malayo from here to Mindanao. Marahil mas malayo pa po dito kaysa hanggang sa Mindanao. But every year, he went to Jerusalem. Pero taon-taon po, nagpupunta siya ng Jerusalem. Even he had the Bible, the book of Isaiah. At meron din po siyang aklat, yung Biblia na aklat ng Isaías. At that time, the Bible, very rare. Sa panahon ngayon, alam niyo po, napaka-bihira yung Biblia. But he wanted to know the truth. Pero nais niya pong malaman ang katotohanan. But even though he read the Bible, he couldn't understand. Pero kahit na binabasa niya yung Biblia, hindi niya po ito maintindihan. Especially this time, he was reading the Isaiah 53. Lalo na po sa pagkakataong ito, binabasa niya po yung Isaías chapter 53. Isaiah 53 described Jesus Christ. Nakapalaw po sa Isaías 53 yung patungkol kay Jesucristo. It's a key point of the Bible, right? Yan po yung pinakapunto ng Biblia po, di ba? Then God sent Philip. At isinugo ng Diyos si Felipe. Parang yung name, Philip. Pares ng pangalan po ni Brother Philip. Anyway, because he really desire truth, salvation. Opo, dahil meron talaga siyang puso na nagnanais. Right? That's why he also could be saved through teaching of Philip. Kaya siya din po ay naligtas sa magitan ng pagtuturo ni Felipe. Immediately he also received the baptism. At agad po siyang nakatanggap ng bautismo. So we can know, right? God saved the one who really seek the truth and the salvation. Kaya malaman natin, God really saved the one who seek the truth and the salvation. Talagang ililigtas ng Diyos yung mga taong naghahanap ng katotohanan at ng kaligtasan. When I went to Samar, Santa Rita, Igang Barangay, I could see the many people who really desire salvation. Nung nagpunta po ako sa barangay Igang Santa Rita, Samar, nakita ko po talaga yung mga tao doon naghahanap ng kaligtasan. Most of people, their heart was very humble. Karamihan sa mga tao, yung puso po nila doon, mababa po, mapagkumbaba. And then in the barangay, there is only one Catholic church. At sa barangay na yun, meron lamang pong nag-iisang simbahan ng Katoliko. No other church, no other Christian church. At wala din pong ibang Kristiyanong church. I think it's a very good Sa thing tingin ko, there. napakabuting bagay po doon. That's why, maybe they were not contaminated by other doctrine. At marahil hindi pa po sila narurumihan po ng ibang mga doktrina. They could have
the pure, could keep pure heart. At meron din po silang dalisay o malinis na puso. And also the Catholic Church also not so active, not so active. At yung iglesia ng Katoliko po doon, hindi rin po ganun aktibo. That's why actually they waited the truth word of God for a long time. Kaya sa katunayan talaga naghihintay sila sa tunay na katotohanan na salita ng Diyos. They never meet the truth word of God like our Bible seminar. Hindi pa talaga sila nakatagpo ng katotohanan na salita ng Diyos gaya ng ating Bible seminar. That's why they really desire the word of God. Kaya talagang sila po ay nagnanais ng salita ng Diyos. And also there are many I could see many the sick people also. At nakita ko rin po doon yung napakaraming mga taong may karamdaman. There are also some blind. Meron po doong ilang mga bulag. And I could see many the paralyzed people. At nakakita din po ako doon ng mga taong paralisado. That's why maybe they could be more humble heart. Kaya marahil sila din po ay nagkaroon ng higit na mababang puso. Okay, let me show the woman, this woman also paralyzed. Yung babaeng ito po ay paralisado po. Yeah. That's why she also really listen carefully to the word of God. Kaya siya din po ay talagang nakikinig ng maayos po ng mabuti sa salita ng Diyos. So second day we transfer the place to cover the court. Sa ikalawang araw po lumipat kami ng lugar po doon sa covered court. It's really my luck to come here to her because not easy to walk. Napakahirap para sa kanyang pumunta po dito dahil hindi naman siya maayos maglakad. But she come. Pero pumunta pa rin po siya to listen to the word of God. Upang makapakinig ng salita ng Diyos. Later I will show also she really got saved and she was baptized. At kalauna ipapakita ko po sa inyo na siya ay talagang naligtas po. And then they really focus on the word of God, right? Talagang sila po ay nakatuon sa salita ng Diyos. This woman also paralyzed. Yung taong ito din po ay babaeng ito paralisado din po. But she listened well until sensation, but unfortunately the gospel session, not good body condition, could not come the gospel. Nakapakinig siya ng mabuti po hanggang sa session 4 po sa scene session, pero sa kasamaang palad po, nagkaroon po na siya ng sakit. Kaya hindi siya nakapakinig ng session 5. And this man also very humble because he also has some the disease. My 1 year might have to listen. At yung taong ito naman po napaka-bababa niya po. Dahil meron din po siyang karamdaman po yung isa niyang tenga hindi nakakarinig ng maayos. So one side of like the bone. At yung isa niyang bahagi ng mukha po ay parang sunog. By birth, by nature. Yun po ay likas na po sa kanya. That's why he also desired really the word of God. Kaya siya din po ay nagnanais ng tunay na salita ng Diyos. That's why whenever we start the Bible seminar, he is the one who come first. Kaya sa pagsisimula ng Bible seminar po sa lahat ng session, siya po yung palaging nauuna. Because of his the countenance, the appearance, the many people reject him and isolate him. Dahil po sa kanyang panlabas na nyo, maraming tao po yung umiiwas sa kanya. Iniiwasan po siya. That's why he had a lot of difficulty in his life. Kaya napakarami niya pong paghihirap sa kanyang buhay. That's why he could be more humble. Kaya siya po ay naging higit na mababa. And nanay, the mother, nanay ni Brother Philip, at
tatay, yeah, the father of Brother Philip. Ito po yung tatay at nanay po ni Brother Philip. The nanay is 87, tatay 84 years old, very old, right? And especially the nanay, she cannot understand Tagalog. At lalo na po si nanay, hindi talaga siya nakakaintindi ng Tagalog. This place use the language Waray. Waray. Sa lugar na ito, gumagamit po sila ng lingwahe na waray. You know Waray. Alam niyo po yun, di ba po? Yeah, they are using Waray language. That's why older people, some older people, they don't understand Tagalog. Kaya karamihan sa mga matatanda po dito, hindi nakakaintindi ng Tagalog. And she also paralyzed. That might have to come to the Bible seminar place. At hindi rin siya makalakad ng maayos at nahihirapan din po siyang maglakad sa lugar ng Bible That's seminar. why we had a counseling. Kaya nagkaroon po kami ng counseling. But she also has a very humble heart. At siya din po ay mayroong pusong mababa. Very pure heart. Meron pong pusong dalisay. That's why even though the Mairap translation, right? The waray, she understands the gospel. Kaya kahit na napakahirap isalin po sa waray po, naintindihan niya po ang ebanghelyo. I explained the sin and the gospel. Not so long. Pinaliwanag ko po yung ebanghelyo, yung kasalanan at ebanghelyo nang hindi ganun katagal. It doesn't need to take a long time. Hindi po kailangan ng mahabang oras. Even short time, I explain. She understands. She accept. Kahit na sa maikling oras, ay naintindihan niya po at tatanggap ito. Simply accept, right? Kaya tanggap niya po ito. That's why she understands gospel. She sure salvation. Kaya naintindihan niya po ang ebanghelyo, natiyak niya ang kaligtasan. And beside of her, the tatay also sure salvation. At yung katabi niya din po na si tatay, ay natiyak ang kaligtasan. It was possible because they have a humble heart. Naging posible ito dahil meron po silang pusong mababa. Right? She really desires salvation. Talagang siya po ay nagnanais ng kaligtasan. And also the wife, the paralyzed, the husband, she also very listen carefully to the word of God. At yung asawa po ng babaeng paralisado, nakikinig din po siya ng maigi sa salita ng Diyos. I saw also he one hands wala. At nakita ko din po na putol po yung isa niyang kamay. Physically not good condition. At hindi sa physical talaga hindi maayos yung kalagayan nila. That's why maybe he was also very humble heart. Kaya siya din po ay merong pusong mababa. That's why he also got saved and last day baptized. At siya din po ay naligtas at sa huling araw nagpabautismo po siya. Most of people listen carefully. Karamihan po sa kanila ay nakikinig ng mabuti. And also this man is the blind. At ang taong ito po, siya po isang bulag. Not naturally blind, but when he was other by some mistake, eye damaged by visiting the faith healer. He visit faith healer. At right. Sa katunayan, hindi po talaga likas siyang bulag pero dahil po na-aksidente po doon sa Kupra po, and then after nun, pumunta po doon sa faith healer, not albularyo po. Kaya lumala po. Anyway, he became the blind. Kaya naging bulag po siya. That's why his heart also very poor spirit. Kaya yung kanyang heart, right? Napakababa din po ng kanyang puso. So he also really desires salvation. Siya din po ay talagang nagnanais ng kaligtasan. He also come to the Bible seminar place earlier than any other person. Siya din po ay pumupunta sa lugar ng Bible seminar po nang mas maaga kaysa sa iba. By being led by his maybe nephew, right? At siya po ay kasama ng isang bata po na ginagabayan siya. He also got saved and last day baptized. At siya din po ay naligtas at sa huling araw, siya po ay nagpabautismo. So, right, we can know God such is the one who has a humble heart. Kaya malalaman po natin ng Diyos, hinahanap niya po yung mga taong mayroong pusong mababa.
then God opened their heart At binubuksan ng Diyos ang kanilang puso to accept the gospel. upang matanggap po nila ang Ebanghelyo. Gawa chapter 16, go back. Balikan natin, Gawa 16, 16, verse 14. talata 14. Verse 14, also basahin po natin ng sabay-sabay. At nakinig sa amin ng isang babaeng ang pangalan ay Lydia na sumasamba sa Diyos. Siya'y mula sa lungsod ng Tiatira at isang mangangalakal na mga telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang mapakinig ng mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. As we learn, right, Pastor saw the vision. Macedonia people asked her. Gaya ng ating natutunan po, nakakita si Apostol Pablo ng pangitain na yun, humingi ng tulong po yung mga taga-Macedonia. That's why he went to Macedonia. Kaya siya ay nagtungo doon sa Macedonia. But the first city of the Macedonia was Philippo. Pero yung unang bayan po sa Macedonia ay Pilipos. Macedonia is like the province. Yung Macedonia ito po ay parang isang probinsya. But the entrance of the Macedonia, there was a city, Philippo. Pero doon sa pasukan ng bayang iyon po, merong Pilipos. In Philippo, there was a woman, we read, the Lydia. At sa Pilipos po, meron doon isang babaeng binasa natin, si Lydia. And then, there was a many, at the time, Apostle Paul searched the place to pray. At sa oras na yun, si Apostol Pablo, naghahanap siya ng lugar na pwede niyang mapanalanginan. Then many women gathered together. At maraming babae po doon yung nagtitipon-tipon. But there, Apostle Paul had a chance to preach the gospel. Pero doon, nagkaroon si Apostol Pablo ng pagkakataong ipangaral ng Ebanghelyo. Many women heard the gospel. Maraming mga kababaihan po yung narinig nilang But Ebanghelyo. among many women, there was a Lydia. Pero sa maraming kababaihang ito, nandito po si Lydia. She was a different. Siya po ay kakaiba. She was the woman who really desired the truth. Siya yung babaeng talagang naghahanap ng katotohanan. She really desired the true salvation. Talagang nagnais po siya ng tunay na kaligtasan. That's why he said, the Lord opened her heart to hear the things spoken by Paul. Kaya sinabi po dito, binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. God opened her heart. Binuksan ng Diyos yung kanyang puso. That's why she accepted the word of God in her heart. Kaya tinanggap niya po yung salita ng Diyos sa kanyang puso. That's why she could be saved. Kaya nga, siya po ay naligtas. Right? So, through Lydia, right, the Philippian church, through her and her household, Philippian church could be established. Kaya po sa magitan ni Lydia at ng kanyang buong sambahayan, nagsimula po yung iglesia ng Pilipos. Anyway, the God searched the one who has a humble heart. Gayunpaman, hinahanap ng Diyos yung taong mayroong pusong mapagkumbaba. God searched the one who really seek the truth. At hinahanap ng Diyos yung taong talagang naghahanap ng katotohanan. And then, God sent those who are first saved. At sunod, isinusugo ng Diyos yung mga taong unang naligtas. Romans chapter 10. Roma Kapitulo 10. Romans chapter 10. Roma Kapitulo 10. Verse 14 and 15. 14 and 15. Versikulo 14 hanggang 15. Romans 10, 14 and 15. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat, anong ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita ng mabubuting bagay. We know, right? How can you get the salvation? Nalalaman po natin kung paano tayo nagkaroon ng kaligtasan. To get the salvation, we have to believe in the gospel. Right? Upang magkaroon ng kaligtasan, kailangan natin sumampalataya sa Ebanghelyo. But to believe in the gospel, we have to hear the gospel.
Pero upang sumampalataya sa Ebanghelyo, kailangan nating mapakinggan ang Ebanghelyo. But how to hear the gospel? Pero paano mapapakinggan ang Ebanghelyo? Kailangan preacher who can preach the gospel, right? Kailangan po ng mga ngaral na ipapangaral ang Ebanghelyo. Yeah. If so, the preacher needed to be sent by God. Kung ngayon yung mga ngaral po ay kailangan na ipadala ng Diyos. God sent the preacher to preach the gospel. Isinusugo ng Diyos yung mga ngaral upang ipangaral ang Ebanghelyo. Yeah, this is the way we can be saved. Ito po yung paraan upang tayo ay maligtas. When you get the salvation, maybe you have the heart to evangelize your family. Kaya po, nung magkaroon kayo ng kaligtasan, marahil nagkaroon kayo ng puso na evangelize yung inyong pamilya. Maybe God worked first. God worked to save the people in Samar, Santa Rita. Marahil kumilos ang Diyos upang iligtas po yung mga taong nandoon sa Samar. Because there were people who desire salvation. Dahil meron po dong mga taong naghahanap ng kaligtasan. That's why at first God saved the brother Philip in Cavite Church. Kaya una, iniligtas ng Diyos si Brother Philip dito sa Cavite Church. And God touched his heart. At hinipo ng Diyos yung kanyang puso. He had the heart to evangelize his family in his hometown. Nagkaroon siya ng puso na evangelize yung kanyang pamilya sa kanyang bayan. God gave this heart, right? Ang Diyos ay nagbigay ng ganitong puso. And maybe he have prayed for a long time for the evangelism in his hometown. At marahil siya ay nanalangin sa mahabang panahon para sa evangelism sa kanyang bayan. And this time God answered his prayer. At sa pagkakataong ito, sinagot ng Diyos yung kanyang panalangin. And God allowed all the situation. Our Cavite mission team can go to Santa Rita. At ipinahintulot ng Diyos sa lahat ng sitwasyon na yung ating Cavite Church Mission Team ay makabisita doon sa Santa Rita. Yeah. It's God's work. Opo, yan po yung gawa ng Diyos. So, if there are the people who desire salvation, God always send the preacher. Kaya kung merong mga taong nagnanais ng kaligtasan, palaging isugo ng Diyos yung mga ngaral. Yeah. Gawa chapter 16, go back. Balikan natin yung Gawa chapter 16 po. When Lydia got the salvation, what she did? Nung si Lydia po ay nagkaroon ng kaligtasan, ano po yung kanyang ginawa? Verse 15, chapter 16, verse 15. When she and her household were baptized, Nang siya'y mabautismohan kasama ang kanyang sambahayan, it means not only Lydia got the salvation, but also her household got the salvation. Ibig sabihin, hindi lamang si Lydia yung nagkaroon ng kaligtasan, maging yung kanyang sambayan po ay nagkaroon ng kaligtasan. You know, right? We receive a baptism after salvation. At nalalaman po natin, di ba, tayo po ay nagpabautismo pagkatapos ng kaligtasan. Baptism is not the way of salvation, right? Yung bautismo po, hindi ito paraan ng kaligtasan. It's just a ceremony. Ito po ay seremonya But lamang. after salvation, right, we need to receive a baptism as a ceremony. Pero pagkatapos ng kaligtasan, kailangan nating magpabautismo bilang seremonya. Because it's the God's commandment. Dahil ito po yung utos ng Diyos. Anyway, Lydia and her household got the salvation, right? Gayon pa man si Lydia at ang kanyang sambayan nagkaroon ng kaligtasan. So, when we get the salvation, right, we have a heart to evangelize our family. Kaya nga po, nung nagkaroon tayo ng kaligtasan, nagkaroon tayo ng puso na evangelize yung ating pamilya. God gave the promise. Ang Diyos ay nagbigay ng pangako. Gawa 16:31. Gawa 16:31. 31. Gawa 16:31. Basahin po natin ng sabay-sabay. At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, and you and your household. Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Right? Your household will be saved. Ang iyong sambahayan ay maliligtas. Don't misunderstand. Your household
automatically they got the salvation. Huwag kayong magkaroon ng maling pagkaunawa na automatic magkakaroon ng kaligtasan ng iyong sambayan. It means your family have a chance to be saved. Ibig sabihin po nito na yung pamilya ninyo magkakaroon ng pagkakataong maligtas. Because when you got the salvation, you have a heart to save your family, right? Dahil nung magkaroon ka ng kaligtasan, nagkaroon ka din ng pusong evangelize ang iyong pamilya. Family salvation is not special thing. Yung kaligtasan ng pamilya, hindi po ito special na bagay. It's a natural thing. Ito po yung natural na bagay. If you are truly saved, you will have a desire to save your family, right? Kung talagang tunay kang ligtas, meron kang pagnanais na iligtas ang iyong pamilya. That's why you will try your best to save your family, right? Kaya gagawin mo talaga yung makakaya mong mailigtas ang iyong pamilya. You will sacrifice a lot to save your family. Right? Isasakripisyo mo yung maraming bagay para maligtas ang iyong pamilya. That's why your family someday will get the salvation. Kaya nga po yung pamilya mo balang araw magkakaroon sila ng kaligtasan. In the Philippo, right? After Lydia got saved, Apostle was confined in the prison. Pagkatapos po na maligtas ni Lydia sa Pilipos po, si Apostol Pablo po ay nakulong po doon sa Roma. Yeah, but at the time, the ruler of the prisoner also got the salvation. Pero sa panahon ngayon, yung bantay po ng bilangguan doon, naligtas din po. Then he also evangelized his family. At in-evangelize niya din po yung kanyang pamilya. Gawa 16, Gawa 16, verse 32, verse 32, verse 30 hanggang 34, 32 hanggang 34 po. 32 hanggang 34. Okay, 32 hanggang 34. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ipinangaral nila sa kanya ang salita ng Panginoon at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Sila'y kanyang kinuha ng oras ding iyon ng gabi at inugasan ng kanilang mga sugat at agad siyang binautismuhan pati ang buo niyang sambayan. Sila'y kanyang pinapanhik sa kanyang bahay at hinainan sila ng pagkain. Siya at ang kanyang buong sambayan ay nagalak na sumampalataya siya sa Diyos. Yeah, right. After he got saved, he also evangelized the family. Pagkatapos niya pong maligtas, in-evangelize niya din po yung kanyang sambayan. That's right, 33, right? Immediately he and all his family were baptized. Kaya agad po, binautismuhan siya at yung kanyang sambayan. Yeah, it means their family also got the salvation. Ibig sabihin, yung kanyang pamilya nagkaroon din po ng kaligtasan. So, it's the characteristics of a saved people. Kaya ito po yung katangian ng isang taong ligtas. Or saved people have a desire to save their family. Lahat ng mga taong ligtas po, nagnanais ng kanilang pamilya po ay maligtas. Yeah. Yeah. God send those who are first saved. Kaya sinugo ng Diyos yung mga unang naligtas. God touched the heart of Brother Philip. At hindi po ng Diyos yung puso ni Brother Philip. And he requested to visit his place. At humiling po siya na mabisita yung kanyang lugar. Then God allow our Cavite Church mission team. At pinahintulot ng Diyos yung ating Cavite Church mission team. And God sent us there. At ipinadala kami ng Diyos doon. Then we could preach the gospel there. At nagawa naming may pangaral ng ebanghelyo po doon. Yeah. We go there. Start. Yeah, before we leave, we pray. Kaya bago po kami umalis, kami po ay nanalangin. As you know, our mission team, 11 mission team, went there by the church van. Gaya po nating nalalaman yung ating 11 mission team po, nagpunta doon sa magitan ng ating church van. To arrive there, it took 25 hours. Para makarating po doon, inaabot ng 25 oras. Yeah, but we had fighting, right? By God's help, we could arrive safely. Sa tulong ng Diyos, nagawa po namin makarating doon ng ligtas. So our mission team went by church van. Each of the board
I and Brother Philip, Sister Rosalie, we went by airplane. Ako po, si Pastor po, si Brother Philip, Sister Rosalie, sila po yung nag-aeroplano. That's why we could arrive earlier than our other mission team. Kaya mas maaga po silang nakarating kaysa sa ating mission team po. It's the boat we go to his hometown. Ito po yung bangkang ginamit namin pagpunta doon sa kanilang nayon. Can you see? Nakikita niyo po ba? Here. Yan po. It's a barangay, or it's all barangay. Yan po yung buong barangay. Small, right? Napakaliit po, di ba? Compared with the Cavite, very small, right? Kumpara sa Cavite, yan po yung napakaliit. This place. Itong lugar na ito po. And our mission team later arrived by boat also. At kalaunan, dumating din po yung ating mission team po. The place I took a picture. God sent us here, right? Kaya ipinadala kami ng Diyos po dito. Even though it's a very small place. Kahit na ito po ay isang napakaliit na lugar. When we arrived, at first we did street evangelism. Kaya nung pagdating namin una, nagsagawa kami agad ng street evangelism. This is the house of Brother Philip, the parents. Ito po yung bahay po ng mga magulang ni Brother Philip. The first session, the Monday evening, we conducted a Bible seminar this place. Sa first session po, yung Lunes ng gabi, nagkandaos po kami dito ng Bible seminar. When our mission team arrived, it's already almost dark. Pero nung pagdating po ng ating mission team po dito, halos magkagabi na po. That's why we don't have much time to invite people. Kaya wala po kaming sapat na oras para mag-imbita ng maraming mga tao. We did a street evangelism. Kami po ay nag-street evangelism. But our mission team also had a testimony. Most of people have a good heart. At nagkaroon din po kami ng testimony, patotoo ng mga brothers and sisters natin po doon, ay yung puso po ng mga tao dito mababa po. They already have many experiences with evangelism in here, our place. Dahil nagkaroon na sila ng maraming pagkakataon ng street evangelism sa lugar na ito po. But dito. the attitude of people are different. Pero yung pag-ugali po ng mga tao po dito, kakaiba. When you do street evangelism here, right, many people reject. Di ba po, nag-street evangelism tayo dito, maraming tao yung tumatanggi. And also, even though they promise, they don't come, right? At kahit na nangako sila, hindi naman sila nagpupunta. You experience, right? Naranasan niyo po yan dito, di ba But po? here, most of people accept. Pero karamihan po dito, We will tinanggap po go. nila. We will go. Pupunta kami. Even some people, may sari-sari. Kahit na ilang mga bahay po dito may tindahan. But they close the sari-sari. Kaya sinasarado nila yung kanilang mga tindahan. We will go to Bible seminar. Pupunta kami sa Bible seminar. So first day, even though we don't have much time, anyway, the first day, total 38 newcomer attended. Kahit na sa unang araw po ay hindi kami nakapag-evangelize, meron pa rin pong 38 na mga dumalo. But second day, we did the street evangelism continue in the morning. At sa ikalawang araw po, sa umaga po, patuloy kaming nagsagawa ng street evangelism. That's why we thought we cannot accommodate all the people in the house. Kaya hindi po magagawang mapagkasya yung mga taong ito doon sa bahay. That's why we request the barangay covered court to the barangay captain. Kaya hiniling po namin yung barangay covered court sa barangay captain. Barangay captain also open hand. Kaya bukas din po yung puso ng kapitan po doon. Walang problema. You can use.
Walang problema, pwede ninyong gamitin. I will not allow the young people basketball. Hindi ko papayagan yung mga kabataan dito na maglaro ng basketball. You can have a Bible seminar, no problem. Pwede kayong magsagawa ng Bible seminar dito, walang problema. That's why we have conducted a Bible seminar in Padang covered court. Kaya nagdaos po kayo ng Bible seminar dito po sa covered court. But the problem in Barangay covered court, it's a small barangay. That's why total available the chair around the 40. Pero yung problema po dito, dahil maliit lang po ito, yung available po na upuan lang ay halos 4 na po. That's why many people attend, but they don't have a chair. Kaya maraming tao po yung dumalo, pero wala silang mga upuan. That's why they have to sit likod. Kaya kailangan nilang umupo doon sa likod. So when I visit the house, I ask them, you try to come early. Kaya nung nagbisita ako sa mga bahay, sinabi ko po sa kanila, subukan niyo pumunta ng maaga. If you late, walang chair. Kung malilate kayo, wala na kayong upuan. Come early. Kaya pumunta kayo ng maaga. Then one woman say, at sinabi po ng isang babae po doon, if so, I will bring my chair. Kung gayon, dadalhin ko yung sarili kong upuan. Yeah, even say like that, right? Kaya, they have a good heart, right? So, second day, the counted the number, almost 110. Kaya nung ikalawang araw, ikalawang session po, meron pong dumalo ng 110. The population, I heard the population this barangay, igang-igang, 1,000. Narinig ko po na yung populasyon po dito ay 1,000 sa igang-igang. More than 10%, right? Of the population. 10% po, di ba? Right? Yung dumalo. We invite, right? They came, right? Kaya dumating po sila dito. Yeah, it means they desire the word of God. Ibig sabihin, nagnanais sila ng salita ng Diyos. But because of there are also some students. Originally, we planned to have a Bible seminar, total 3 sessions, second day. Sa katunayan po, ang plano po talaga namin sa isang araw po, 3 session. Yeah, but we consider the student. Pero isinalang-alang po namin yung mga estudyante. That's why we decide to conduct a Bible seminar after school. Kaya nagpasya po kami na magsagawa ng Bible seminar after nilang makauwi galing sa school. That's why second day, we conducted the second session around the 5 p.m. Kaya nung ikalawang araw, nagdaos kami ng Bible seminar 5 p.m. po. And then after that, we distribute some food. Pagkatapos po nun, nagbigay kami ng mga pagkain. After that, we continue third session. Pagkatapos nun, nagpatuloy kami sa ikatlong session. We don't have much time to have a rest. Wala kaming sapat na oras para magpahinga po dito. Actually, right, it's really not easy, right? You have to listen 2 sessions consistently. Sa katunayan, napakahirap pong makinig ng 2 session ng tuloy-tuloy po. I also medyo mahirap to preach 2 sessions. Sa akin din po mahirap na mangaral po ng 2 session, tuloy-tuloy. But they are first time. But anyway, they listen 2 sessions. Pero ito, first time po sa kanila, pero nakinig sila ng tuloy-tuloy po. Our mission team prepares things. Yung ating mission team, naganda sila ng inawit po nila. It's at the house. First day house first session. Ito po yung first session, yung unang araw po ng bahay po ni Brother Pili. So we transfer. Second day, because strong wind, the one brother needed to hold on the project. Sa ikalawang session po, dahil malakas yung araw, yung hangin po, yung isang brother po, hinawakan niya po yung projector screen. Mahirap, right? Mahirap po, di ba? He helped. Many people, but next Saturday, we separate the children on another place. Pero sa ikatlong araw po, hiniwalay na po namin yung mga bata sa ibang lugar. But I heard also the children also, they have a heart. Pero to listen to the word of God. Pero narinig ko rin po yung mga bata dito, meron silang puso na makinig ng salita ng Diyos. Maybe next time when we go there again, we can conduct also children Bible seminar. Kaya sa sunod na pagpunta natin doon, magdadaos din po tayo dito ng Children's Bible Seminar.
Okay, so we had a counseling also. Nagkaroon din po tayo dito ng counseling. Yeah. We after the gospel session, I encourage if you sure salvation, raise your hand. Pagkatapos po ng gospel session, tinanong ko po sila kung talaga sigurado sila sa kaligtasan, itaas yung kanilang kamay. Yeah, and then we visit their house. At binisita po namin yung mga bahay nila. Yeah, they open their house. At binuksan po nila yung kanilang mga bahay, tahanan. And then our brethren also sacrificed to prepare food for them. At yung ating mga brothers and sisters din po, nagsakripisyo sila para may handa po yung mga pagkain. Especially our mother's group, they sacrifice a lot in the kitchen. Kaya marami yung nag-isakripisyo ng ating mga mothers group sa kusina. That's why we can not only they prepare for our mission team, but also for the invitee. Hindi lamang sila naganda para sa ating mission team, kundi para din sa mga naimbitahan. There was a sacrifice. Yan po yung kanilang mga sakripisyo. And then the last day, we conducted the baptism ceremony. At sa huling araw po, nagdaos po kami ng baptism ceremony. Because the last day, the Thursday, we have to return to Cavite again. Dahil yung huling araw po, nung Webes, kailangan na po namin bumalik dito sa Cavite. We didn't have enough time in the morning. Kaya wala kaming sapat na oras sa umaga. That's why we couldn't invite again many people. Kaya pinuntahan din namin ulit yung yung mga tao. We just invite some people. Inipita lang namin yung ilan po. But they have a willing to receive a baptism. Pero meron silang kusang loob na magpabautismo. So after sermon for the baptism, they receive the baptism. Sila po ay nagpabautismo. Especially he's the brother of Brother Philip. Lalo na po, siya po ay kapatid po ni Brother Philip. He also got the salvation and baptized. Siya rin po ay nagkaroon ng kaligtasan, nagpabautismo. He helped our mission team. Siya po yung tumulong sa ating mission team. And also, he has a willing to encourage the brothers and sisters to continue the gathering. At meron din siyang kusang loob na tipunin po yung mga kapatid po doon. So we need to pray for him. Kaya kailangan din po natin siyang ipanalangin. But the concern, his place is not here. Pero yung another barangay. Pero yung isang bagay po na inaalala po dito, yung kanyang bayan po, yung lugar hindi dito sa ibang barangay. He will continue here. Pero gayon pa man, patuloy po siyang tutulong. So, many people baptized. Kaya marami po yung nagpabautismo. This man, right, also baptized. Ito rin po yung taong ito, nagpabautismo. This woman, I introduced, right, the very humble heart, want to get the salvation. Di ba po, ipinakilala ko po sa inyo kanina na itong babaeng ito, meron siyang mababang That's puso. why she got the salvation. She really want to receive a baptism. Dahil nagkaroon siya ng kaligtasan, kaya talagang siya ay nagnanais na magpabautismo. But she couldn't reach the place, baptism place. Pero hindi po siya makapunta doon sa lugar ng pinagbautismuhan. Our brothers tried to move her, but it's not possible. Sinubukan po siyang buhatin ng ating mga brother, pero imposible po talaga. She continues crying. Pero patuloy po siyang umiiyak. I want to really receive a baptism. Gusto ko talaga magpabautismo. But I cannot. Pero hindi ko She cried. magawa. Umiiyak po siya.
That's why after baptism, when I arrive here, she still cry. Kaya pagdating ko po dito, galing sa bautismo, umiiyak pa rin po siya. That's why I try to comfort her. Kaya sinubukan ko po siyang aliwin. Baptism, even though you don't get the baptism, you got the salvation. It's more important. Kahit na hindi ka nagpabautismo, nagkaroon ka ng kaligtasan, mas mahalaga ito. But next time when we come here, we will make way. Pero sa susunod na pagbabalik namin dito, gagawa kami ng paraan. So I promise next time we whatever way we make a way, she can be baptized. Kasi nangako ko na sa anumang paraan sa susunod na pagbalik namin dito, mababautismuhan ka. So to more the feel at the moment, the video you see the video. Ibig sabihin, kahit na namatay si Jesus, muli naman po siyang nabuhay. Jesus po, muling nabuhay, tama po ba? Nagpapatunay ito na yung kanyang kumatayan para sa inyong mga kasalanan. Ito po'y napatunayan sa magitan ng kanyang muling Because meron jellyfish, that's why other brother block that because of jellyfish. Dahil po may mga dikya dito, kaya hinarangan po ito ng ating mga brother sa magitan ng net. She also paralyzed. Siya din po ay hirap maglakad po. That's why she fear enter to water. Kaya natatakot po siya. The blind Ito po yung passage. taong bulag po. Happy smile, right? Happy. Nakangiti po siya, masaya po siya, di ba? And many high school students also got the salvation. Maraming mga high school student din po, sa kanila yung nagpabautismo. They are very active. At napaka-aktibo po nila. They always sit front. Sila ay laging nakaupo po dun sa unahan. When I ask question, they answer. Kapag nagtatanong ako, lagi silang sumasagot. Very, very good heart. Napakabuti ng kanilang puso. One. She cry. After we return, after baptism we return, she cry. Pag-uwi po namin galing sa bautismo, umiyak po siya. Sariza. Minang Edwin. Sariza. Sariza. Yeah. So it's complete the works of God, right? Works of God.
Yan din po yung Yeah. So there are people who sacrifice and devoted to the gospel. mayroon pong mga tao na nagsasikripisyo at inilalaan nila ang kanilang sarili para sa ebanghelyo. This time God allowed many save the people there. Sa pagkakataong ito, pinahintulot ng Diyos yung maraming mga taong naligtas doon. But among them, kailangan the people who can sacrifice, who can devote to the gospel. Pero ang kailangan po sa nila yung mga taong nagsakripisyo at inilalaan yung kanilang sarili para sa ebanghelyo. The Gawa chapter 16, go back. Balikan po natin Gawa chapter 16, Verse 15. verse 15 po. She and her household were baptized, Siya at ang kanyang sambayan po ay nabautismuhan. and she begged her, saying, If you have judged me to be faithful to the Lord, come to my house and stay. At nakiusap siya sa amin na sinasabi ko inyong hinatulan na ako'y tapat sa Panginoon, tumuloy kayo sa aking bahay at doon ay tumigil. After Lydia got the salvation, right, she opened her house. Pagkatapos na maligtas ni Lydia, binuksan niya din po yung kanyang tahanan, bahay. She sacrificed. Siya po ay nagsakripisyo. That's why Philippian church could start through her house. Kaya yung iglesia ng Pilipos ay nagsimula po sa magitan ng kanyang bahay. So one house who can devote for the gospel is important. Kaya sa isang bahay, kung sino yung magagawang ilaan yung kanyang sarili para sa ebanghelyo ay napakahalaga. Through one family, church can start. Sa magitan ng isang pamilya, masisimula po yung isang church. They open their house. Binuksan nila yung kanilang They have a tahanan. fellowship in their house. Nagkaroon ng fellowship sa kanilang mga tahanan. They listen to the sermon in their house. Nakikinig ng sermon sa kanilang tahanan. They conduct a Bible seminar in their house. Nagdadaos ng Bible seminar sa kanilang And then tahanan. God allow more store. At ipinahintulot ng Diyos yung maraming mga naliligtas. That church can be established. Kung gayon maitatagpo po yung church. It's important. Ito po ay napakahalaga. So, anyway, this time, right, God allow many save the people there. Gayon pa man sa pagkakataong ito, pinahintulot ng Diyos yung mga naligtas po doon. And it's important. They have to continue gathering. At napakahalaga po na kailangan nila magpatuloy sa pagtitipon. But this time, originally we gave the USB, the sermon file. Pero sa katunayan, sa pagkakataong ito, nagbigay po kami doon ng USB sermon But file. the problem, it's not working the television. Pero ang problema, hindi po ito gumagana doon sa TV. In the place, even the television, not so many. At sa lugar na yun, pati yung TV po, hindi ganun karami. That's why this time they cannot watch the sermon through television. Kaya sa oras na ito, hindi sila makakapanood ng sermon sa magitan ng TV. That's why we just sent the sermon link. Kaya ang pinadala lang po namin doon yung link ng sermon. That place also Wi-Fi, walang Wi-Fi. Sa lugar na yun, wala din pong Wi-Fi. Just can use some data. Yung data lang po yung ginagamit po doon. That's why today they will watch the sermon. Kaya ngayong araw manonood po sila doon ng sermon. But through cell phone. Pero sa magitan lang ng cellphone. That's why we need to continue support and help. They can continue gathering. Kaya patuloy natin silang suporta at tulungan na magpapatuloy sila sa pagtitipon. But I think they have a willing to watch the sermon. At sa tingin ko po meron silang pagnanais na makinig ng sermon. Then if they continue gathering and evangelize more lost, someday God will send the minister to strengthen and establish the church. At kung patuloy silang sa pagtitipon, pakikinig ng sermon, ma-evangelize ng mas marami pa, balang araw ipapadala doon ng Diyos yung ministers na magpapalakas at magpapatatag ng church. So it's just the start. Kaya ito po ay simula lamang. We still need more support. Kailangan pa din po natin ng suporta. Maybe it's not enough. This one-time Bible seminar. Sa tingin ko po hindi sapat yung itong isang beses na Bible seminar. We plan next year we visit again. Kaya kami po ay magpaplano sa susunod na taon, bibisita po ulit doon. In the Bible, if we look at the Gawa, right? When a pastor preach the gospel someplace, every time he go back again. Kaya kung makikita natin sa Gawa po, sa tuwing may napupuntahan si Apostol Pablo na lugar, pinapalikan niya po ito. And check again.
at kanyang sinusuri That's suri why ulit. church could be established. Kaya yung church po doon na itatatag. That's why we have to visit again there. Kaya kailangan po natin silang bisitahin ulit. Until the final church is established. Hanggang sa ang church po ay talagang maitatag doon. So I think it's possible because all our brothers and sisters have one mind. Sa tingin ko po magiging posible ito dahil yung lahat ng ating brothers and sisters mayroong isang pag-isip. We pray together. Tayo na nanalangin We magkakasama. support together. Sama-sama natin silang sinusuportahan. That's why we could finish this summer mission successfully. Kaya nagawa nating matapos ng matagumpay yung summer mission. Anyway, this year we have an object, right? Our vision. Gayunpaman sa taong ito meron po tayong layon. Let's have one more mission branch. Magkaroon pa tayo ng isa pang mission branch. After Lanka mission branches independent, we don't have a mission branch. Pagkatapos na maging independent po yung Langkaan Church, wala na tayong mission branch. But through this mission, God allowed new mission branch in Samar. Pero sa magitan ng mission nito, pinahintulot ng Diyos isa pang mission branch yung Samar po. In Samar, there are still many places they waiting the true gospel. At sa Samar po, napakaraming lugar doon na naghihintay ng ebanghelyo. It can be starting point. At maaaring ito ay simula pa lamang po. So continue, pray. Kaya patuloy niyo pong ipanalangin. And also, if God allow, you also try to join the mission trip At kung ipahintulot din next po, time. subukan niyo din pong makasama sa mission trip sa susunod. Okay, let's pray together. Tayong lahat po ay manalangin. Dear worship friend, gracious Father, Mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at wala hanggang pagkawasak. Thank you for guiding us to abide in church until now. Salamat po sa kapatnubay sa amin na manatili sa church magpahanggang ngayon. Especially God committed a great mission to us. Higit sa lahat, pinagkatiwala sa amin ng Diyos yung dakilang misyon. God committed true gospel to us. Ipinagkatiwala sa amin ng Diyos yung tunay na ebanghelyo. We know that there are still many lost souls around us. At nalalaman namin na meron pa rin pong mga nawawalang kaluluwa sa paligid namin. So please use us as the instrument of the gospel. Kaya pakiusap, gamitin niyo po kami bilang kagamitan para sa ebanghelyo. By God's help, we could finish this summer mission successfully. At sa tulong ng Diyos, nagawa naming matapos na matagumpay itong summer mission. And then God allowed many save the people there. At ipinahintulot ng Diyos ang mga maraming naligtas doon. Please take care of their Christian life. Pakiusap, ingatan niyo po yung kanilang buhay Kristiyano. Please help them to continue the gathering to listen to the word of God. Pakiusap, tulungan niyo po sila na sila patuloy na magkaroon ng pagtitipong makapakinig ng salita ng Diyos. Please establish true church in Samar. Pakiusap, itag niyo po yung isang iglesia po doon sa Samar. We only rely on your mercy and gracious. Kami po ay umaasa lamang sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Dinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.